So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at this moment of time, napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Actually, ito po ay simple lamang, okay? Pero ito po ay malaki po ang maiko-contribute dito sa araw-araw ninyong pagbibigay ng pagkain sa ating mga alaga. Alright? 'Di ba kung maalala nyo, lagi kong sinasabi, lagi kong itinuturo, lagi kong ginaguide sa inyo kung papaano ba ang tamang pagbibigay ng dami ng fermented Jackie Oats. Okay, alam naman natin na napakaganda niyan. Sa mga hindi pa po nakakapag-try nito, mga kamanok, ng fermented Jackie Oats, subukan nyo po. Ako na po yung nagsasabi na napakaganda nito. At ako rin po magsasabi sa inyo, mga kamanok, na kahit wala na po akong gamiting vitamina, basta may fermented Jackie Oats, okay na po. Kasi po, hindi ko na kailangan ng vitamina eh. Hindi ko na kailangan pa na kung ano-anong mga vitamins na aking bibigay sa kanila kasi kay fermented Jackie Oats talagang sapat na. Kasi nga sabi ko palagi sa inyo, meron tong mataas na amino acid, natural vitamin B12, meron siyang calcium, meron siyang enzymes, at yung napakahalaga, meron siyang probiotics. Okay? Yung una kong sinabi, meron siyang amino acid, yan po ang nagbi-build ng katawan ng manok. Yan po ang requirements para bumulto ang kanilang katawan. Kung wala pong amino acid dyan, hindi po gaganda ang katawan ng inyong mga alaga. At kung wala ang amino acid dyan, hindi ko ganon i-recommend sa inyo. Kasi hindi nyo mapapansin ang pagbabago eh. Hindi nyo makikita yung pagbulto kung walang amino acid. Kung wala namang natural vitamin B12, putlain naman ang manok ninyo. Okay? Yun naman po ang contribution ng natural vitamin B12, ang papulahin ng mukha, ang paa at ang pakintabi ng balahibo. Okay? Ang calcium naman, syempre sa bone development, kung papansin mo, yung akala kasi ng iba, yung pag-build ng katawan ng manok, kasi nga inaalis niya ang taba, nape-feel po nila yung buto. Yung iba sinasabi na akala na parang namamayat daw yung manok. Hindi po. Ganyan po talaga ang hipo ng totoong manok. Okay? Kung ang hinahanap niyo po sa manok is yung napakalaking bulto na parang buko, hindi po tayo pang meat production. Ang atin pong pagmamanok, mga kamanok, ang dapat pong hipo ng pangangatawan niyan, ano po dapat, talagang mafe-feel niyo po ang pagka-heavy bone ng manok. Hindi po yung bultong-bultong bilog na akala mo si Mudyako. Hindi po ganun ang hipo ng manok, mga kamanok. Binibigyan ko lang po kayo ng idea. Baka po kasi nasanay kayo na dapat bultong-bulto, malapad ang ilalim, malapad ang ibabaw, halos pantay. Parang ang buko, ganun. Parang bola ng basketball, hindi po ganun. Kailangan po football shape. Tapos yung pitso po niya, nakaganyan na pitso. Okay? Pag hinipo niyo pong ganyan, akala niyo payat kasi makapal yung pitso, which is hindi po yun payat, yun po ang kasarapan. So, ngayon po, ang ating po magiging topic, akin pong sasabihin sa inyo ang eksaktong dami o eksaktong measurement ng tamang paghahalo ng fermented Jackie Oats. Kasi ang dami ko nakikitang mga videos na sobra-sobra ang dami. Tansyahan po kayo. Tansyahan kayo kung magbigay, basta na lang makasandok ng kutsara, parang 3 kutsara sa isang manok. Okay, 3 kutsara sa 5 manok. Hindi po ganon. Mga kamanok, dapat po may numbers po kayong sinusunod para hindi po kayo nalilito. Hindi po pwedeng magsinungaling ang numbers pagdating sa ganda ng isang bagay. Okay? Kasi po mga kamanok, ang isang bagay po dito sa mundo, kahit sabihin natin napakaganda. Kasi alam naman natin na lahat ng sobra ay hindi maganda. Lahat din naman ng kulang ay lalong hindi maganda. Kaya doon po tayo magbe-base sa numbers para po may idea kayo, hindi po kayo naliligaw at hindi rin kayo nagdududa. Baka kasi sabihin ninyo, ay sabi ni Kamanok, sabi ni Kamamay, sabi ni Linyada ng Mamay, maganda raw ang fermented Jackie Oats, kaya dadamihan ko ang lagay para mas maganda ang magiging result. Hindi po ganun, mga kamanok. Kailangan po tayo po ay nasa neutral, okay, at nasa tamang dami lang ng pagbibigay. Hindi po pwedeng dadamihan mo ng dadamihan yung isang bagay na maganda para sa ating mga manok. Tandaan na, ang lahat ng sobra ay hindi rin po maganda. So ngayon, mga kamanok, ito nga po, may hawak po ako ditong measurement. Okay? Meron po akong hawak ditong weighing scale, which is mura lang po ito, mga kamanok. Sa mga gusto pong mag-try nito or bumili nito, ilalagay ko na lang po, hindi ko alam kung lalabas dito sa video na to, basta abangan nyo po pag may lumabas na
na picture, i-click nyo lang po yun para makakuha kayo. Promise, napakamura lang po nito. Makakatulong po ito sa araw-araw ninyong pagmamanok. Okay? Kung kinakailangan magtimbang kayo ng pagkain, kung kinakailangan magtimbang kayo ng manok, po pwede po. Okay? So, gagamit tayo ng measurement. Gagamit tayo ng weighing scale para makuha po natin yung talagang dami ng fermented Jackie Oats na talagang inihahalo. Ito, ang tagal-tagal nyo nang sinasabi sa akin, itinatanong sa akin, Kamanok, ano po ba ang tamang dami ng fermented Jackie Oats na dapat ihalo sa pagkain ng ating mga alaga? Which is, sinasabi ko per pieces. Yung iba medyo tamad eh. Ang gusto nila, tinitimbang, kinikilo. So ito na po mga kamanok, bibigyan ko po kayo ng isang mabilis na nakaalaman pagdating sa paghahalo at kung gaano karami, kung titingnan ninyo ang dapat ihalo sa inyong mga patukan na ibinibigay sa kanila. So ano pang iniintay natin mga kamanok? Let's start! So bali mga kamanok, ito po pala yung ating fermented Jackie Oats, okay? So medyo matagal na po ito mga kamanok. Actually, parang ilang buwan na po ito. Kaunti na po siya at napakabango na niya. Alright, sa mga nagtataka kung bakit daw ganun ang amoy, normal po yan. Okay, normal po kasi fermented po yan. Ano? So ngayon, gagamit po tayo ng, sabi ko nga po, gagamit po tayo ng weighing scale. Lobat pa. Okay, so ibababa po natin. Right, adjust natin ang camera. Yan, lobat pa. Mabilis lang naman. Okay. So, gagamit tayo ng itong ating takalan. Okay? So, tear muna natin. Tear natin para mag-back to zero para hindi niya makakuha yung timbang ng takalan. Okay? So, ngayon, kung halimbawa po, nagbibigay po kayo ng 35 grams. Bawa, nagbibigay kayo ng 35 grams, yan po ang dami ng inyong patukan na ibinibigay umaga at hapon. Kasi kalimitan dito sa atin, lalo na yung ating mga backyard breeder na nagsisimula o kahit matagal na kung nasanay po kayo sa 2 times per day kayo nagbibigay umaga at hapon, sabihin natin 7:30 ng umaga tapos sa hapon is 4:30 ng umaga, no? So sabihin natin 35 grams. So sa 35 grams po mga kamanok, ang 10% po niyan is naglalaro lang po sa 3.5. Okay? 3.5 grams. Ibig sabihin, 3.5 grams po ang dami ng inyong ihahalo sa inyong mga alaga. At gaano po karami yung 3.5 grams na panghalo sa 35 grams? Ganito lang po yan. Lagyan natin. Dapat 3.5 grams ano? So yan, 1 gram po yan. 2 gram. So, ayan, 3 grams. So, lagyan pa natin na konti kasi 3.5 naman kasi ang ang tama. So, 3.5. Kaso, wala tong 3.5. So, sabihin natin 4 grams. Pero totoo, 3.5 grams lang po ito. Ano? So, papakita ko po sa inyo ang dami po ng po pwede nyong ihalo sa 35 grams. So, ganito lang po karami mga kamanok. Okay? So, para lang po may idea kayo. 35 grams or 3.5 grams, ito lang po ang dami ng inihahalo natin. Kung 60 grams po ang inyong ibinibigay na pagkain, okay, kung 60 grams, edi dodoblehin nyo lang po ito. Okay, dodoblehin nyo lang po ito, possible mga 40 or 35 pieces lang po. Pero sa 35 grams, ganito lang po karami mga kamanok. Napaka-konti lang. Ayan, tingnan nyo po kung gano'ng karami. Sabi ko nga po sa inyo, 3.5 grams or 20 pieces lang po, sapat na po. Kasi po, ang dami ko pong nakikita. 2 takal ng kutsara, yung iba 3 pa. Yung iba, mas marami pa yung Jackie Oats kaysa sa patuka. Hindi po ganun. Hindi nyo po makikita ang magandang pangangatawan na makukuha ng inyong mga alaga sa paghahalo ng fermented Jackie Oats kung hindi nyo po susundin yung mga numbers na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Ano ibig ko sabihin numbers? Yung numbers pagdating sa dami o measurement ng 10% ng fermented Jackie Oats. Muli, mga kamanok, ito po Ito po ang dami ng 10% or 3.5 grams ng 35 grams ng fermented Jackie Oats. Napakakonti lang po niyan. So, mga kamanok, ngayon, nakita nyo na po kung gaano karami yung 3.5 grams or 10% ng 35 grams na dapat nating inihahalo sa fermented Jackie Oats. Sana po makatulong, sana po ay nakadagdag sa kaalaman
para hindi kayo maligaw. Okay, kung gaano man karami yung inihahalo ninyo. Kasi yung iba talaga, ang dami, sobrang dami. Hindi po maganda yung sobra, hindi rin naman po maganda yung kulang. Pero kalimitan nakikita ko sobrang dami. Sobrang dami. Kaya mga kamanok, sana makatulong yung video natin ito pagdating sa inyong pag-aalaga ng manok. Pagdating naman doon sa paghahalo, sana ay nakatulong din. Okay, so for more videos and advice pagdating sa pagmamanok, maglagay lang po kayo sa baba. Pag-usapan natin yun at gagabayan ko po kayo step by step pagdating dyan sa inyong mga katanungan. Okay, muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.